Ma'am Sharon, doon sa 200 na ibinigay po namin sa inyo, ang dami raw po na pamili. Opo, sir. Ibinigay ko po, sir, na parang panibago po namin. Panibagong buhay na po. Wow, talagang marunong sila maghawak ng pera. Sana po, lahat ng bibigyan namin ng pera, maging katulad po ninyo. Kung gano'n, masarap po ako magbigay ng magbigay. So kung ano sa inyo, sir, nalulungkot din po yung mga bata kay tatay. Shari, si Lolo, ilipat natin ang Palawan. Opo. Ayan po, Ma'am Sharon, approve na. Thank you. Hello, Althea. Si Lolo mo, yung mahal na mahal mo Lolo, yung umiyak ka, yung makakap ka, ang dami na iyak ng mga netizen, pati ako, halos maiyak-iyak. Now, makakasama mo na. Masaya po ako, sir. Anong mensahe mo kay Lolo? Isamis ko na po kayo, tay. Ayun. Napaka-sweet talaga ni Althea. Hello, Jen. Hello po. Good afternoon po, Idol Rafi. Good afternoon. Ayan na si Lolo. Hello, Lolo. Medyo mahina lang po pandinig ni Lolo, Idol. Si Lolo Romualdo Nofies. May balitang nakarating sa akin, Jen, na bagamat gusto ni Lolo sumunod sa Palawan para makasama yung pamilya nila Ma'am Sharon at Sir Roger, pero nagkaroon natin ng konti problema at hindi na matutuloy. Ano bang nangyari, Jen? Pakikwento sa amin. Yes po, Sir Rocky. Bali ho, personal po nating pinuntahan si Lolo dito po sa Pasay Cemetery at napag-alaman ho natin, Idol, na meron po palang mga nag-aalaga sa kanya mismo, Idol, na anak po mismo ni Lolo anak. dito po. Alright. So yung katabi ni Lolo, mga anak niya yan, dalawa. Yes po, si Sir Jose po, Idol, at ang asawa po niya na si Ma'am Rosana. Sila ho ang nag-aalaga at nagmo-monitor po kay tatay dito ho sa Manila. Okay. So si Sir Jose ang anak and then ito si Ma'am Rosana ang manugang. Okay. Yes po, Idol. So ngayon, sila yung nag-aalaga kay Lolo at sila yung hindi pumapayag na si Lolo mapupunta sa Palawan. Yes, sir. Kung nais po nila ay kung pwede ay dito na lang ho dahil nandito naman po daw lahat ng anak ni tatay at mas okay daw ho kung sila ho ang makamonitor mismo kay tatay. Okay. Alam ba nila, naka-ready na tayo, nilalakad na natin yung requirements, pati yung plane ticket para pag-transport sa kanya papunta ng Palawan at meron na tayong ginawa mga preparation sa kanya pagdating ng Palawan, etc. In fact, naka-standby na itong si Ma'am Sharon at si Roger at saka yung mga anak niya. Alam niya yon, lahat. Alam ng mga anak. Alam po. Ma'am Rosana. Sir Idol, ano po, nung pumunta po kayo at naghanap po kayo ng kamag-anak, iba pong kamag-anak ang na-claim. Ibang kamag-anak na claim. Sino po yung kamag-anak na claim, ma'am? Yun lang po mga pinsan-pinsan nila. Ah. Hindi po talaga kami. Okay. Nandun po sa dulo sa bahay na pinaganohan nila. Alright. So, Kaya po ma'am, talaga. si Sharon at saka Roger, ang pagkakaalam ko, kamag-anak din po ni Lolo yon. Tama? Apo po siya, si Roger. Apo, si Roger, apo. Opo. Okay. No, nung ako mismo pumunta dyan sa sementeryo, wala po ata kayo doon, ano? Hindi ko kayo nakausap. Hindi po ninyo kami nakausap. Ang nakausap lang po ninyo yung ibang side ng kamag-anak at ng mga nakikikamag-anak. Ayun lang po. Nakikikamag-anak. Teka muna, parang galit ata si ma'am. Nakikikamag-anak. Pero ma'am, di pa kayo natutuwa na at least meron nakikikamag-anak at may pagmalasakit kay Lolo. Di po ba? Okay lang po yan, sir. Sige po. Nice to meet you po, Ma'am Rosana. At least ngayon, kayo talaga ang kumpirmadong asawa ng anak ni Lolo. So, malapit na kamag-anak po talaga kayo may tuturing, manugang. Now, bakit ayaw niyo po, ma'am, na si Lolo ay maalagaan na lang sa Palawan, sa Batarasa, na yun naman talaga originally ang gusto ni Lolo? Kasi po, sa edad po ni tatay, hindi na po siya pwedeng mapahiwalay sa amin. Andito po kasi yung mga anak niya at saka yung mga apo niya talaga. At saka yung mga kamag-anak na sa kapatid ni tatay nandito po. Saan po kumukuha si Lolo sa mga pang-araw-araw niyang pangailangan? Halimbawa, vitamins, gatas, maintenance. Gusto ata magsalita ni Lolo? Sige, kausapin natin si Lolo. Ano ho yung gusto niyo sabihin, tay? Ano ibig sabihin niya? Hindi ako pupunta doon sa Palawan. Sabi ho niya, Idol, if tinatanong niya kung makakauwi daw ho ba siya ng Palawan. Gusto pala ni Lolo umuwi ng Palawan. Gusto niyo ho ba tayo umuwi ng Palawan? Oo, gusto ko nga. Gusto daw ho, Idol, umuwi. Teka muna. Siyempre, masusunod si Lolo. Hindi naman na bata yan. Hindi naman minor. Ma'am, gusto ni Lolo pumunta ng Palawan. Bakit niyo pinipigilan? Kayo lang pong nagiging hadlang. Sir Idol, Sir. ito po, kasi po, may private na po kami doon sa Palawan. Nang kinuha ko po siya, na medyo napabayaan siya ng nag-aalaga doon. Kaya,
kinuha ko siya doon sa Palawan. Kaya may private ako po kasi kami. Kaya, Sorry dito sir, na kasi nasabi. sir, kung napabayaan siya doon, bakit niya gustong bumalik ulit doon? Siyempre, yung isang tao na merong hindi magandang karanasan sa isang lugar, hindi na siya babalik. Ito, gustong-gusto niya bumalik. Hindi Ibig po, sabihin, baka magandang karanasan sa Palawan. Sandali lang po sir ha. Ma'am Sharon, Po, sir. magandang hapon. Magandang hapon po, Sir Idol. O, at katabi niyo po yung anak niyo. Opo, nasa tabi ko po si Althea. Althea, magandang hapon sa Althea. Magandang hapon din po, sir. Gusto mo kausapin si Lolo? Opo. O sige, kausapin mo. Hello, Tay. Tay, hello daw tayo si Althea, yung apo ninyo. Sa Palawan. Ano ko? Oh, naiyak siya oh. Kayo pa, hello daw ho. Gusto ko makuwi doon sa Palawan. Oh, sabi ko na nga ba eh. Sabi ko na nga ba, gusto ni Lolo eh. May pumipigil eh. Kung yung sinasabi kanina nung anak at saka yung daughter-in-law na masama ang karanasan, napabayaan si tatay noon sa Palawan, ba't babalik pa siya? Ma'am, Opo. okay na sana, nakaready na lahat eh. Kaso biglang lumutang tong anak, kilala niyo tong si Jose at saka itong Rosana? Opo, sir. Kilala ko po, sir. Anak po yan ni tatay. Ay, sila po yung pumipigil doon sa kagustuhan sa plano natin na magkasama-sama kayo para maalagaan niyo si Lolo. Sa akin lang naman po, sir. Kung ano pong desisyon ni tatay, respetuhin na lang po natin. Kasi pag po nandito naman po yan siya sa amin, aalagaan naman po namin yan siya kasi tinuring ko na pong magulang yan. Mahal na mahal ko rin po yan. Kahit papano kasi yung mga anak ko sa kanya lumaki. Mahal na mahal yan ng mga anak ko, sir. Hindi po yan pababayaan ng mga anak ko. Alam ko po ma'am kasi nakita ko naman yung papalista sa cemetery, yung sinundo po namin kayo, sobra-sobra talagang iyak nitong anak ninyo, yakap-yakap si Lolo at hindi niya mabitiw-bitiwan yung kanyang lolo. Maging si Lolo ay naiyak din, very emotional yon. So I don't think na, sorry doon sa anak at saka sa daughter-in-law, may katotohanan na napabayaan siya dyan sa Palawan. So nasa Palawan siya, magkakasama po kayo noon? Opo, sir. Magkakasama po kami, sir. Okay. Gusto mo ma'am magbigay ng mensahe o kausapin po itong anak? Kasi ang sabi niya, kamag-anakan lang daw kayo. Kumbaga nagkiklaim lang kayo na kamag-anak na malayong kamag-anak. Kuya, kung nag-aalanganin man po kayo na pababayaan ko si tatay dito, hindi naman po namin yan pababayaan. Aalagaan po namin yan dito. Ang ano ko lang sa'yo, Sharon, kasi may private na ako sa tatay nung dumating lang. Sila may sura, butot balat nung dumating ako dyan. Pag tingnan niyo yung picture, nung nandun ako, pinakain niyo ba? Nakakakain yan, kuya. Maraming makakapagpatunay yan dito, kuya, na hindi namin pinababayaan yan si tatay. Kahit Narating yung ko ang ante lugar ko na niyo. kagawad. Okay, sabihin na po natin, payat si Lolo noong panahon. Noon yon, iba na ngayon kasi ngayon may negosyo na po, may kabuhayan na po. Etong si Sharon sa si Roger, binigyan po namin, hindi po namin pababayaan and we will make sure na uunlad po yung kanilang kabuhayan. Bakit pa maging payat si Lolo kung sagana sa pagkain dahil may kabuhayan na itong susuporta sa kanya na pamilya? Pero sir, kahit anong mayari, hindi namin papayagan umuwi ang tatay ko doon dyan sa Palawan. Maganda lang ho yan ang salita niya na yan. Ang tanong ko, bakit mo pinipigilan na si Lolo pumunta ng Palawan samantalang itong si Lolo mismo, tatay mo mismo ang gustong pumunta ng Palawan? Hindi ako kasi nandito kami nag-isa. Ako lang ho siya. Kami nandito mga anak. Okay. Ang tunay na anak po kami tatlo dito mga anak na sa Manila. Well, nirecognize ko po yon. Matanda na po. Hindi, cover namin siya. Cover namin sir. Okay, sige po. Well, hindi ako tumututol doon sa sinabi niyo po na kayo po ay anak. Of course, kayo po yung immediate family kontra itong isa, apo lamang. However, si Lolo po ay matanda na, nasa tamang edad na mapuyan at matino pa naman yung kanyang pag-iisip. Siya po ay normal yung kanyang pag-iisip at alam niya po mga pangyari. And siya mismo ngayon nagsasabing gusto niya pumunta ng Palawan. Dapat, sir, siya po yung magde-decide sa kanyang fate kung ano pong maging kahinatnan ng kanyang buhay. Pero kahit pagdaw na ng hospital, di ba ako nakatapak? May sinasabi po si Lolo. Di mo na ako magpagamot ang sakit ko. Nagdadalawang taon na ako dito. Di pa ako nakaapak ng hospital. Gusto niya magpagamot. Ayun. Okay, well, hindi siya nakapunta ng hospital dahil pandemic at saka isa pa, wala namang pera. Kami nga po sir. Ang hirap po ng Hindi na lang. Ang positive siya ng COVID. Mamaya, inanuan lang siya ng positive siya ng COVID. Kaya hindi namin madala sa siya sa hospital. Okay, sige po. Okay, Attorney Garrett. Yes, sir. Gustong-gusto ni Lolo na pumunta ng Palawan para makasama itong nakagishas na niya
na nag-alaga sa kanya, Yes, sir. apo at saka apo sa tuhod. However, all of a sudden, may sumulpot na totoo naman anak at saka daughter-in-law. Pinipigilan si Lolo. Now, given his age, hindi naman siya minor. Tama po. Pero nagpupumilit itong anak na ayaw nilang payagan si Palawan. Ano mangyari dito? Delikado po sila, Sir Rafi, dahil ini-impede nila yung kalayaan niyang mamili kung saan siya pumunta. Aha. So kapag pipilitin nila na nandiyan ka lang sa bahay, effectively, hindi na makakilos ng malaya si Lolo. Technically, that's serious illegal detention na, Sir Rafi, di ba? Aha. Kasi- Well, narinig ko kanina, gustong-gusto ni Lolo pumunta ng Palawan. Ayun nga po, sir, kasi hindi naman po siya deprived of sanity. That means kompleto pa naman ang kanyang pag-iisip. Correct. Mabuti po siya nakakapagsalita sa Normal atin. pa si Lolo. Normal Malakas na normal. pa nga po, Oh. sir. Oh, yun nga lang, medyo sa speech niya, hirap na siya. Yes, Pero sir. yung pag-iisip niya, Kompleto pa, sir. kompleto pa, normal pa. Yes. Vivid pa yung mga nakikita niya mga pangyari. The short answer dito, Sir Rafi, they have no right to prohibit yung magulang nilang bumiyahe. No? Kahit po sila ay legitimate children, that does not matter. May kalayaan pa rin po ang ating mga senior citizens mamili. Besides, Sir Rafi, knowing na kayo pa ang magpapadala doon, nasa mabuting kamay naman po si Lolo. So they shouldn't worry. Plus, yung sasalo doon, meron namang magandang kabuhayan at tinutulungan natin. So, si Lolo maalagaan. Exactly, Sir Rafi. No? So para hindi po malagay sa peligro yung mga anak ni Lolo, I would advise just let their father fly. Sir Jose, magbibigay lang po akong onting legal advice sa inyo, no? At dediretsuin ko na po kayo. Wala po kayong karapatan para pigilan po yung kalayaan ng ama nyo na lumipad. Besides, sir, aalagaan naman po namin yung kabutihan ng tatay ninyo habang nandun siya. Hindi po namin siya papabayaan. So sana po, kung wala naman po tayong maganda at napakagandang perpektong dahilan para pigilan po siyang umalis, hayaan nyo naman po siyang makasama yung mga gusto niyang makasama, sir. Ang masasabi ko lang po, kasi pagdating naman doon po, mabuti kung makabantayan naman po, sir, doon sa lugar na yun na Sir, tutulungan po namin yung sasalo sa kanya doon. Kailangan niya siguro assurance. Ma'am Sharon, Opo, sir. okay, gusto mo bigyan ng assurance itong si Sir Jose? Kasi baka pagdating daw dyan, hindi mabantayan. At saka si Althea, magsalita rin. Opo. Hindi mo na mababantayan si Lolo? Babantayan ko po, sir. Oo. Babantayan mo? Alagaan ko po si Lolo. Oh. Sige, kausapin mo si Sir Jose. Babantayan niyo, Alagaan po si tatay dito eh. Oh. Hindi po namin papabayaan si tatay. Opo, nakita ko na nga. Biyabantayan nung dumating ako dyan, parang taong grasa, hindi niyo papaliguan nga eh. Biyabantayan ba yan? Kuya, ganito na kuya. Sobra-sobrang Sa hirap. katagal-tagal nyo na kuya dyan sa Maynila. Bakit? Ito lang ang masasabi ko, Sir Tolpo ha. Sa katagal-tagal nyo na dyan sa Maynila, bakit hindi kayo nakagawa ng paraan para hanapin nyo si tatay kung saan? Kahit saan kami, hindi namin iniiwan yan si tatay. Sinasama namin yan. Inaalagaan namin yan. Kung hindi pa ako gumawa ng paraan sa Facebook, hanapin kayo. Hindi nga namin kayo makontak. O, siyempre kayo nagtatago kayo. Hindi kami nagtatago, Kuya Jose. Kung anong desisyon ni tatay, respetuhin na lang natin. Ako po ako, sir. Apo, tanong ko muna si Ma'am Sharon kung kakilala siya. Anong pangalan? Jen. Ma'am Sharon, kilala mo si Jen? Apo raw siya? Hindi ko po kilala, sir. Hindi mo kilala? Ikaw, hindi ka kamag-anak. Bakit salita ka ng salita? Hindi ka naman namin kaano-ano. Bakit pumapurons ka lagi? Si kuya ang pagsalita Hindi mo. nga ako kamag-anak, pero ilang taon kong nakasama si tatay. 12 years kong nakasama si tatay. Alam mo, 12 years kong inalagaan yung matanda na yan. Alam mo, Sharon, okay na sana eh. Nakukunin niyo si tatay. Pero yung magsisinungaling, kasi ay kabutihan din ni tatay ang hinihingi namin eh. Magsasalita ka pa na inaalagaan mo, hindi niyo inalagaan si tatay. Kung kukunin niya, sige, kuhain niyo. Huwag ka magsisinungaling ha. Napakasinungaling mo. Unang interview mo kay sir, anong sabi mo? Ano kayo dito? Wala kayong mamakain? Anong totoo? Hoy, mga anak mo, sponsor sa simbahan. Hindi ka man lang magpasalamat sa mga sister dito na tumutulong sa mga anak mo. Isa pa, ang mga anak mo, mga nakakatanggap ng SA yan. Kada 2 months, 12,000 nakakuha mo. Bakit hindi mo sinabi yan kay Idol? Sinungaling ka? So, ay nako, nanggigilak sa'yo. Napakasinungaling mo. Front ka lang, front ka. Ano-ano ka ba namin, ha? Hindi ka namin ka ano-ano. Sino ang sinungaling sa atin? Ha? Kung ako sinungaling, dapat nung pag-interview sa akin ni Sir Tolpo na sinugod niya ako doon, dapat sinabi ko kay Sir Tolpo yun eh. Hindi yan ang gusto ni tatay. Pero ikaw, wala kang karapatan front dito. Hindi ka namin ka ano-ano. Ano ginaapila mo, ha? Kaya nga, nandun ako. Wala akong... Pagka nagsasalita, hindi ka namin ka ano-ano.
Ma'am Jen. Jen, reporter na Jen. Kausapin ko si Ma'am Jen. Sige. Pakitanong kay Ma'am Jen, anong mapapala? Bakit si Sharon nagpupumilit na kupkupin si Lolo? Anong mapapala ni Sharon? Tanungin mo si Jen. Yun nga po, sir. Kaya rin po niyan ipinipilit na kuhain si tatay dahil ipinangako niyo po, nasusuportahan niyo si tatay hanggat nasa kanila sa tatay. Mukhang pera po yung babae na yan. Ayan po masasabi ko sa mukhang pera po yung babae na yan. Ngayon kung gusto ni tatay sumama, sige, kesa magpakamatay, sige, pasasamahin namin. Pero yung babae na yun, ang kapal ng mukha mo, sobra-sobra. Gagamitin mo kasi tatay para magkapera ka. Nagpaawa ka kay Sir Rafi para tulungan ka. Sana okay lang humingi ka ng tulong. Pero siraan mo yung tatay ko, bibigyan ka ng bahay at lupa. Unang-una, bakit ka nakarating dito? Di ba? Pinagtataga si kuya ng biyanan mo, ng tatay mo. Humingi kayo ng tulong kay Papa. I-rescue si kuya doon. Puro kaga si kuya. Anong ginawa ni Papa? Ha? Anong ginawa Papa? Nangutang sila ng pera para mapapunta kayo dito. Okay, humahaba na tayo. Sandali po. So, Ma'am Jen, anong gusto niyo mangyari para si Lolo ay mapunta na kay Sharon? Halimbawa lang, anong dapat gawin para kayo po'y pumayag? Kasi sa kagustuhan po ni Lolo, ang pinag-usapan po natin, hindi ko anong gusto mo, kung anong gusto ni Sharon, kung anong gusto ni Lolo. Gusto ni Lolo mapunta sa Palawan. So ano yung kailangan gawin namin para kayo po'y pumayag na si Lolo mapunta sa Palawan? Pakisagot po. Sir, ganito nga po, sana nga po, sir, nakipag-usap din sa amin si Sharon, hindi nag-desisyon siya. Nagpumatawag sa kani-kaninong kamag-anak namin, naka-ready na raw lahat ng papeles si tatay. Hindi ka nga kumakausap sa amin eh. Niready niyo yung papel ni tatay. Kami yung mga legal na apo dito. Kami yung si Papa ang anak. Hindi ka dumadaan sa amin. Attorney Garrett, Yes, sir. kasi daw dapat, pag itatransport natin si Lolo papuntang Palawan, dapat dumaan sa kanila. So parang sinisisi pa tayo. Ba't hindi raw tayo dumaan sa mga anak? Ayun nga, Sir Rafi, hindi naman po disabled, hindi naman kailangan ng guardian si Lolo. In fact, ang number one proof natin doon, nakabukod nga sa mga anak niya, si Lolo, in the first place. Bakit ngayon na kailangan na natin siyang kunin at ipadala sa Palawan, biglang gusto nilang kupkupin? Correct. Wala naman silang karapatan para pilitin si Lolo. At the same time, malaya pong sinabi ni Lolo sa atin na mas gusto ko sa Palawan. Ganitong gawin natin. Jen! Sorry po, sir. Okay, sige, okay lang, Ma'am Jen. Ma'am Jen, ito po ang tanong ko, pakisagot lang, Ma'am. Ha? Ano po ang kailangan namin gawin? Ako, yung programa, anong dapat namin gawin para kayo po ay pumayag na sa kagustuhan ni Lolo na mapunta ng Palawan? Kaya ano namin, sir, kung ayaw niya sa amin, wala naman kami magagawa. Kaysa magpakamatay siya kahit ayaw namin naman mawala siya dito, ibibigay namin yung gusto niya. Pero sana mapabuti siya sa pupuntahan niyang lugar. Lahat ng ginagawa namin sa kanya, tapos ganyan ang sakit na sasabihin niya, makaalis lang sa dito, magpapakamatay siya. Wala naman kami ginawang masama sa kanya, Okay. ayaw masama sa loob namin yun. So okay na po sa inyo na si Lolo ay masunod sa kagustuhan niya mapunta sa Palawan. Okay po sa inyo? Hindi po talaga okay, sir. Ano pong magagawa namin kung magpapakamatay siya rito? Okay. Meron po isang netizen nagsabi rito, ano kaya kung magbibigay ako sa inyo ng 100,000 pesos para si Lolo ay mapunta na sa Palawan? Sir, hindi po to about sa pera, sir. Hindi po, ma'am, sabi ng netizen yan, ma'am, isang netizen nagsabi, bigyan ng 100,000 Hindi naman pinagbibigay si tatay, bakit ganyan sila? Ma'am, ikaw ay apo, kausapin ko yung mismong anak. Sir Jose, may netizen nagsabi, ito ay suggestion naman ng netizen, kung magbibigay ng 100,000 para payagan na si Lolo mapunta ng Palawan, ano sa palagay mo? Pero ako, hindi naman po namin ang pera. Parang bininta na rin namin ng tatay pag ganyan. Hindi namin po ng pera na yan, hindi namin kailangan yung pera na ipagkapalit kay tatay. Ang ko lang si tatay, kung talagang gusto niya sumama doon sa Palawan, siya masusunod siya. Okay, good. Kanina kasi sabi mo, hindi, ayaw nyo. Ngayon, nung sinabi ka 100,000, hindi naman kayo sa pera, pero kung yun ang gusto ni Lolo, papayagan nyo. So ano ba talaga, sir? Sabihin nyo na. Ito pa sabi ni Sparkling, sabihin ko na, Sparkling Soda, bigyan na ng pera, sabi ni Sparkling Soda. Magpapakamatay daw siya, kaya Pag hindi siya pinayagan. pag hindi siya pinayagan namin, magpapakamatay siya dito mismo. Pero kung ano po, sir, magbibigay kayo ng para pinagpalit ko na rin yung buhay niya. So wag na lang, sige, papuntayin natin si Lolo sa Palawan, wag na kami magbigay. Bahala po kayo. 100,000 din yun, malaki-laki din. Request na netizen. Ang totoo, sir, ayaw talaga namin pasama yan dyan, tatay. Okay. Kung pwede lang sana. Okay. Si Ma'am Rosana. So may netizen kasi, ito ay suggestion na netizen, di galing sa akin. Magbigyan na lang daw kami ng 100,000 sa inyo para pakawala na si Lolo at nang sa gayon, masunod na yung kagustuhan ni Lolo. Anong palagay mo dun sa suggestion na yon ng netizen?
Ay, si Raulo po yung nagsuggest na yan, sir eh. Kaya ba siya nakakita ang magulang kung pagpapalit ang pera? Yung suggest niya na yan. Okay, so papayag ka na si Lolo para hindi na magpakamatay, pupunta ng Palawan at huwag na kayong bigyan ng pera. Kahit naman po walang pera, wag lang magpakamatay siya eh. Okay, very good. Kaya hindi namin dadalay ng konsensya. Therefore, ma'am, papayagan niyo na itong si tatay na pumunta ng Palawan at wala na ng pera involved. Hindi ko naman po ano ang pera na yan eh. Malalakas pa naman po kami, nagtatrabaho Okay, pa sige naman po. Mabuti naman po. Yan po, suggestion po ng isang netizen kasi. Okay? Eh, yung netizen po na yan na nagsuggest ng magano na pera, parang bininta namin yung magulang. Hindi naman po sa ganon. Kasi nga po, pinag-usapan dito, yung bang si Lolo maging maligaya siya doon sa kanyang sitwasyon. Now, ang tanong ko kanina, ano bang kailangan namin gawin para pumayag na kayo? Bigla sumulpot yung netizen na sinabi ng netizen, ano kaya idol kung opera ng 100,000? Yan ang sabi ng netizen. Tapos sinawag mo si netizen na si Raulo. Nagsuggest na ngayon para magkapera ka. Tatawagin mo pang si Raulo yung nagsuggest. Imbis na matuwa ka. Saan po kaya nakakita ng magulang na ipagpapalit yung pera para sa pag-alaga sa magulang? Sige. So, papayag na po kayo. Wag na kami magbigay kahit na 5 para hindi kayo magmumakang pera. Hindi na po ako mag-ano niyan. Hindi na po ako mag-ano ng ganyan dahil naawa po ako kay tatay. Hindi, kaya ma'am, last na po na ma'am. Last na. Okay, sige. So, papayag na kayo na si Lolo pupunta sa Palawan at tinatablan niyo po yung suggestion ng netizen kasi hindi naman kayo mukhang pera. Wala na lang. Okay na po. Salamat na lang. So magti-thank you na po ako sa inyo. Sige po, salamat sir. Pero, sige, pero ano po? matalob namin po kahit pumunta siya dyan na ano, dahil hindi naman lang tinabayaan siya. Okay. Okay, Ma'am Sharon. Opo, sir. Bakit tumatawa kay Ma'am Sharon? Kanino pa kayo tumatawa? Sobrang saya po kasi, sir. Nakakasama na po namin si tatay. Yay! Tuwan-tuwa yung bata, Wow, that's priceless. Yung pagsabi niyang yehey. Wow. Yung dalawa malungkot. Parang naunahan, na-guilty na sila, idol. No? Okay. Althea, magsalita ka, kausapin mo itong si Sir Jose at saka si Ma'am Rosana. Magbigay ka ng assurance na hindi mapapabayan si Lolo. Mangako ka. Wala nang, Lose. Hindi po namin pababayaan si Lolo at tatay dito. Alagaan po namin yan. Huwag po kayo mag-alala. Mahal naman ko po yan si tatay. May private na ako sa inyo. Yung pinainom mo si tatay ng lason. Paano yun? Lason? Kaya po hindi Lason? payagan dyan. Dahil pinainom mo ng... Kailan po kami kayo nagpainom ng lason kay tatay? Si nanay, yung namatay ko nga, ito sa tagay, hindi lang makapagsalita. Si nanay ba yung sinasabi nyo? Ang ikinamatay ni nanay, alam nyo kung ano? High blood. Hindi ko nilason si nanay. Ano po yung purpose nila para lasunin po si Lolo? Kung nilason, sana patay na si Lolo. Ayaw lang ni tatay Musili. Pero pagdating ni tatay, nung masama loob sa inyo, sinabi ni tatay na pinakakapin mo ang nanay ko ng 240 yung sa palay. Yan ang inano ko, pinangangambahan ko. Pangalawang pagkakataon kay tatay, paglalasunin mo ng tuluyan. Hospital, ang laki ng bill namin sa hospital. Okay, sige, sandali pa. Jen, anong sa lobby ni Lolo? Tay, ano ho ang masasabi niyo? Bakit niyo ho ba gusto umuwi ng Palawan? Gusto ko mag-uwi doon ako kasi ang asawa ko doon. Ako ay lang ang hininga. Gusto ko na doon malayin. Okay. Sabi po niya, Sir Rafi, yung po kasing asawa niya na pumanaw, nandun din po daw sa Palawan. So kung siya man daw ay mawalan, gusto din niya ho, doon po sa Palawan din. Doon nakalibing yung Yes, kanyang misis. Okay, ayun pala. Jen, di ba meron kang dalang regalo dyan? Yes po. Bigyan mo si Sir Jose at saka si Ma'am Rosana, siyempre for the trouble. Ito po, Sir Rafi. Ayun. Okay. Sir Jose, Ma'am Rosana, merong pasalubong sa inyo si Jen for the trouble. Maraming salamat po, sir. Okay, walang ano man po, ma'am. Ma'am, kung ano pa may tulong namin sa inyo, Ma'am Rosana, magsabi lang po kayo. Nandito lang po kami para sa inyo. Ano po, Ma'am Rosana? Salamat po. Walang ano man po. Salamat din po, Ma'am Rosana, sa inyo pong pag-uunawa at Sir Jose. At ito po, mapapaganda na po yung kalagayan ni Lolo. At ang pinaka-importante rito, masusunod na po yung kagustuhan niya at yung po talaga eventually magpapasaya sa kanya. Sa ilang taon na lang natitira sa kanyang buhay, at least he is happy. Lalo pat pala, nandoon po pala yung kanyang misis na kalibing sa Palawan. Nasa Riatoba po. So, Jen, tuloy ulit natin pag-process ng mga dokumento ni Lolo kasi na-stop dahil pumalag nga itong... So, continue processing ng papers, okay? In 1 week time, nandiyan na po si Lolo. Yehey! Salamat po. Thank you po, sir. Ayan. Napakabait niyo talaga, sir. Maraming salamat. Walang ano man po. Sige po. Alam ko naman po na hindi pa bayaan dyan si Lolo. Thank you po. Thank you very much din. Sir, solid po kayo dito sa amin, sir.
sa mga kamag-anak ko. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Okay. So, Rapid tool po kami, sir. thank you po. So, Jen. Sir, pwede po makahingi ng t-shirt. Oh, t-shirt. Sige. Padala ka namin ng t-shirt dyan. No problem, ha? Thank you. Thank you po. Apo, Thank you. Okay, sige po. God bless po, sir. Thank you. Karamihan po ng mga Filipino families, merong misconception na kapag medyo matanda na, parang wala nang kakayahang mamili ba ng... Walang karapatan na. Yes, sir. So, usually, kailangan nating ipaalam na kapag malinaw pa naman ang pag-iisip, no? In fact, ang best evidence na nakita ko doon is naiisip niya pa yung pumanaw niyang asawa. Kung saan nakalibing. Yes, sir. That shows parang mas malalim pa siya mag-isip. Normal pa ang kanyang senses. Hayaan po natin sila maging masaya. Kasi of course, kahit naintindihan ko naman yung kanilang apprehension na baka hindi maalagaan, pero still, may kalayaan pa rin naman ang ating mga senior citizens, Sir Rafi. Ayun. Okay, very well said. Salamat, Tony Garrett. No problem, sir. Sa party list. Okay, so, nasolve isang problema. Ang pinakamahalaga rito, masaya si Lolo.